Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa pagpapala ng Diyos, alam po ba ninyo, patapos na tayo sa libro ng Ikalawang Pedro. At kung hindi po ako nagkakamali, matatapos na po natin ang Ikalawang Pedro sa katapusan ng buwan. At sa pagpapala rin po ng Diyos, tayo mag-uumpisa ng bagong libro. At kung hindi po ako nagkakamali, si Brother Peter po ang mag-uumpisa ng libro ng mga taga-Filipo. O, diba? O, exciting, ano? Filipos. Sabi kasi ng mga elders, okay, tapos na tayo sa Matthew, sa Jude, sa Peter, ngayon naman, kukunin natin ang taga-Filipos. Maganda siyang libro, okay? Kasi pinag-aaralan ko rin siya sa Kali ngayon. Tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa libro ng Ikalawang Pedro, Kabanata 3, talata 5 hanggang 9. Mari ko po ba kayong anyayahan lahat tumayo? Ating basahin ang ating salita ng Diyos. Ako ay bumabasa sa bersyon ng Magandang Balita. Verse 5, walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salatang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil kayo po ang may hawak ng lahat. Kayo po ang may kapangyarihan sa lahat. At kayo po ang may gawa ng lahat. Maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pag-iingat ninyo sa aming pagparito. Aming idinarasal Panginoon na sa aming pag-aaral sa hapon na ito. Buksan ninyo ang aming mata, puso at isipan na aming tunay itong maintindihan. At Panginoon, hindi lamang po sana ito maging isang katotohanan sa aming kaisipan, ngunit aming idinarasal na maisabuhay namin ito at hindi lang po yan, Panginoon. Aming ipinagdarasal na aming tapat na maibahagi ito. Panginoon, gabayan po ninyo ako sa aking pananalita. Naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Ngayong hapon na ito ay ating ipagpapatuloy ang pag-aaral natin ng libro ng Ikalawang Pedro. Ating ang pinamagatang ito ang paghuhusga at ang pagpapala ng Diyos nating makapangyarihan. Hahatiin natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Ang unang bahagi ay mula talata 5 hanggang 7, ang paghuhusga ng makapangyarihang Diyos. At ang ikalawang bahagi mula talata 8 hanggang 9, ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos. Mga kapatid, itong mga nakaraang mga linggo, tayo ay muling tinuruan, tayo ay pinalahanan ng makapangyarihang Diyos, tayo ay pinapaalalahanan na sa panahon natin ngayon, yung mga panahon ng mga simbahan noon at mga simbahan ngayon, ang nakalulungkot ay napasukan sa loob mismo ng mga huwad na guro. Nakapasok yung mga false teacher, yung mga simbahan noon at mga simbahan ngayon. At ang natutunan natin itong nakaraang linggo, ating mga natutunan, ang isa sa mga napakadelikadong mga itinuturo ng mga huwad na guro na ito ay ano?
kanilang sinasabi na hindi babalik ang Panginoong Hesukristo. Ito ang isang turo nila na napaka-delikado. At alam po ba ninyo, habang itinuturo nito, nakalakip sa turo nila na ito dahil hindi babalik ang Panginoong Hesukristo, walang gagawing paghuhusga sa mga tao. Naintindihan po natin yun? Kasi sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagbabalik ay hindi na pagliligtas. Sa kanyang pagbabalik, ang gagawin niya ay paghuhusga. Kaya't kapag sinasabi nilang pag hindi siya bumalik, walang paghuhusga sa mga tao. Ito ang napakadelikadong turo ng mga huwad na mga guro. Mga kapatid, huwag tayong magugulat. Huwag tayong magugulantang kung ganito ang itinuturo ng mga huwad na guro. Bakit kamo? Dahil ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay siyang pinanggagalingan ng tunay na kaligayahan ng mga Kristiyano. Di po ba? Ito ang isa sa matinding katotohanan na ating pinakaiintay at pinakaabangan, ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi tayo magtataka, ito mismo ang sisirain ng mga huwad na guro at ng mga sumusunod sa mga huwad na guro. Kaya nga't sa pagpapala ng Panginoong Diyos, ang Espiritu Santo sa bahagi ng sulat na ito ay malinaw na itinuro ang katotohanan ukol sa mga huwad na guro. Para saan? Para saan kaamo ang mga turo? Para sa ating mga Kristiyano. Para tayo ay laging alisto, tayo ay protektado. Kaya nga't ang sinabi ni Apostol Pedro nung nakaraang linggo, sa verse 2, nasa mga Biblia niya, ano sinabi ni Apostol Pedro? Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Ano ang sinabi ni Apostol Pedro? Saan ilalagay ng isang Kristiyano ang kanyang tuon, ang kanyang pansin? Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Ito ang ating dapat palaging tinatandaan. Ito ang ating binabalikan. Ito yung sinabi ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Sinabi nga sa English worship last week, ang tawag dito ay sola scriptura. Scripture alone. Ito ang ating palaging tatandaan. Ito lamang ang ating babalikan. Kaya nga pagkatapos ituro nung nakaraang linggo ni Pastor Rafi hanggang talata 4, pipikapin natin yung aral natin sa talata 5. Ang unang bahagi, ang paghuhusga ng makapangyarihang Diyos. Talata 5. Walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhot sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Pansinin ninyo ang talata, walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Para sa mga huwad na guro, hindi nila pinaniniwalaan ito, kanilang hindi tinatandaan ang katotohanan ito. Alam niyo po ba, ang pananaw ng mga huwad na guro na ganito, yung kanilang sinusundang turo ay kanilang tinatanggihan ang katotohanan na nagkaroon ng matitinding pagbabago at dilubyo sa ating mundo. Tinatanggihan nila yan. Ang tawag sa ganitong pananaw, siguro pamilyar yung iba sa atin dito, sa English, ang tawag dito, evolutional view. Narinig nyo na yon, theory of evolution. Ingat po tayo, alam niyo sa mga eskwela ng mga bata ngayon, ito ang itinuturo ukol sa siyensya. Nagkaroon ng evolutional theory. Ito ang pananaw ng mga huwad na guro na tinutukoy po dito. Ang evolutional view sa English, ang turo nito na ang lahat ng nangyayari sa ating mundo ay pareho lamang mula nang nag-umpisa pa ito. Okay? Walang matinding pagbabago.
At alam po ninyo, ang pananaw na ito, na mula nung umpisa, hindi lang walang matinding pagbabago, ang pananaw na ito ay nagtuturo rin na mula nung umpisa pa, wala pang nangyayaring matinding delubyo. Yun ang pananaw na sinasabing evolutional view. Ganito po ang turo ng mga huwad na guro. Kaya nga't ang sinabi ni Apostol Pedro, talata 5, walang halaga sa kanila ang katotohanan ng mga ito. Sa English nga, ang nakalagay, for when they maintain this, it escapes their notice. Kaya't ano ang mga katotohanang hindi nila pinahahalagahan? Ano ang mga katotohanang hindi pinaniniwalaan ng mga huwad na guro na ito? Ano yung sinabi? Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung sinabing walang halaga sa kanila ang katotohanan ng ito, yung Greko na salita na ito, alam nyo, ganito dapat ang translation na mas matindi sa talata na ito. Yung walang halaga sa kanilang katotohanan. Sa English, they shut their eyes to the facts. Sa Tagalog, kanilang ipinikit ang kanilang mga mata sa mga katotohanan ito. Ang tindi nun, no? Ito na ang katotohanan, binigay sa kanila, anong ginawa nila? Pinikit nila ang mata nila para hindi nila makita ang mga katotohanan na ito. Ganito katindi ang mga huwad na guro na tinutukoy dito. Sila ay nagmamaang-maangan, sila ay nagbubulag-bulagan. Kanila ito mismong iniiwasan, kanila mismo itong kinakalimutan. Kakaiba. Siguro ang tatanungin natin, bakit kaya ganito ang mga huwad na guro na ito? Bakit kanila ito talagang intentional na iniiwasan, pinipikit ang mata at hindi tinatandaan? Noong nakaraang linggo, itinuro ni Pastor Rafi na ang mga huwad na guro na ito ay ganito. Bakit? Dahil mahal nila ang mga kasalanan nila. They love following their sin. They lust for their sin. At dahil mahal nila ang mga kasalanan nila, ano ang sinasabi? Ipinipikit nila ang mga mata ukol sa mga katotohanan ito. Bakit kamo? Anong koneksyon, Brother Rico, ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo na hindi nila ito tinatandaan, hindi na ito pinaniniwalaan, hindi nila ito sinusundan? Ganito po yun. Kung walang pagbabalik muli ng Panginoong Hesukristo, ay walang paghuhusga ng tao. Nakita ninyo yun? No second coming, no judgment. Kaya't ayaw nila ang katotohanan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dahil ang mga huwad na guro na ito ay namumuhay ng mga buhay na makasalanan. Ganoon ang turo na sinasabi sa mga talata na ito. Ang mga huwad na guro na ito at ang nakalulungkot at pati ang mga sumusunod sa mga huwad na guro na ito ay muling ipinikit nila ang kanilang mga mata sa dalawang matinding pangyayari sa ating mundo na mapapawalang halaga sa kanilang mga pagtuturo. Kailangan nilang iwasan, kailangan nilang talikuran ang dalawang matinding pangyayaring babanggitin po dito. Dahil kung hindi nila gagawin iyon, ay magkakamali ang mga turo nila. Makikita ang mga buhay nila na punong-puno ng pagkakasala. Siguro inyong tatanungin, ano ang dalawang matinding pangyayari na sinasabi dito ni Apostol Pedro? Tingnan po natin ito. Makikita natin sa talata, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Nakita po ba ninyo kung ano ang unang pangyayari na matindi na tinatalikuran ng mga huwad na guro na ito? What was the first event? Ano yung unang pangyayari? Ito ang paglikha ng mundo. Creation, ang paglikha ng mundo. Sinasabi ni Apostol Pedro na ang mga huwad na guro na ito ay ipinipikit nila ang mata nila
sa mga katotohanang binabanggit dito. Ayaw nila tanggapin na ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Ayaw nila yun. Ayaw nila paniwalaan na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ang gumawa ng lahat ng nandito sa ating mundo. Ano sinabi? Paano ginawa ang langit at lupa? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. God spoke it and it happened. Ganoon nag-umpisa ang lahat dito sa ating mundo, hindi by evolution. Alam po ba ninyo yun? Atin-atin lang. Tatanggapin nyo ba na galing tayo sa unggoy? Duin. Ang gwapo mo namang unggoy kung gano'n, di ba? Di ba? Gano'n ang evolution eh. Nanggaling tayo sa unggoy. Kaya nga, gano'ng katindi ang mga huwad na guro na nagsasabi ng mga katotohanan ito. Ngunit sa ating talata, this all happened by the powerful Word of God. Obviously, ang mga huwad na guro na ito ay tatanggihan ang turo na ito. Bakit kamo? Bakit ayaw nila ang katotohanan na turo na ito? Ayaw nila ng Diyos na nag-umpisa ng lahat. Ayaw nila ng Diyos na gumawa ng lahat. Na gumawa ng lahat, ginawa pati tayo. Bakit kamo ayaw nila ng ganyang Diyos? Kasi kung may gumawa sa atin na Diyos, tayo ay nararapat na mananagot sa Panginoong Diyos. Nakuha po ninyo yan? Since God created everything, including us, ayaw nila nun. Kasi kailangan managot tayo sa Panginoong Diyos sa mga gawain natin. Kaya ang mga huwad na guro na ito ay tinatanggihan, tinatalikuran ang mga katotohanang sinasabi dito. Ang matindi, ano konteksto? Ito ay mga huwad na guro na nasa loob ng simbahan. Nakuha niyo yan? At dahil ang mga huwad na guro ay nasa loob ng simbahan, at dahil nasa simbahan sila, kailangan ang turo nila mayroon pa ding Diyos. Nakuha nyo? Kasi nasa church ang mga huwad na guro na ito. At dahil nasa simbahan sila, kailangan ang turo nila mayroong Diyos. Ngunit, ang Diyos na sinasabi nila ay mga Diyos na hindi, nakikialam sa ating mundo. A God who is not involved in this world. Yun ang itinuturo ng mga huwad na guro na ito. At dahil ang Diyos na itinuturo nila ay hindi nakikialam sa ating mundo, itong Diyos na tinuturo nila ay hindi babalik. At hindi lang hindi babalik, hindi maghuhusga. Ganon ang turo ng mga huwad na guro na ito. Tingnan niyo yung Jude, talata 4. Okay? Siguro nabanggit na sa inyo na ang ikalawang Pedro at ang libro ng Jude, pwede ninyong pagtapatin. Okay? Pwede ninyong pagtapatin. Kay Apostol Pedro, ang tinuturo niya, padating pa lang ang mga huwad na guro. Kay Jude, tingnan ninyo. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Hesukristo, ang ating kaisa-isang pinuno ng Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Anong sinasabi ng Jude 4? Si Apostol Pedro, sinasabi niya, padating na sila. Pagdating kay Jude, nandito na sila. Nasaan sila? Nasa loob na sila ng simbahan. Ganoon katindi ang mga huwad na guro na ito. At dahil ang mga huwad na guro nito, ang itinuturo nila ay hindi babalik ang Panginoong Hesukristo. Ang itinuturo nila, dahil hindi babalik, walang paghuhusga sa tao. Ano ang turo nila? Ang ganito ang turo nila. God is a forgiving God. God is a loving God. Huwag kang mag-alala, patatawarin ka niya kahit ano pa. Ganon ang turo ng mga huwad na guro na ito. Puro grace, walang wrath, walang paghuhusga, walang parusa. Ganon ang huwad na guro. Mag-ingat po tayo mga kapatid,
Dahil sa panahon natin ngayon, sa minuto na ito, napakaraming simbahan ang hindi magtuturo ng Diyos na magpaparusa. Palaging ituturo nila, God is love. God is merciful. God is gracious. Pag sinabi mo, turo naman natin ang gagawin ni Lord tungkol sa kasal. Wag yan. Kasi pag itinuro natin yan, mababawasan ng tao sa simbahan. Ganoon ang implikasyon ng katotohanan na isinasabi rito. Kaya nga't kailangan tayong mga Kristiyano ay alisto para lagi tayong protektado. Ano pa ang sinabi ni Apostol Pedro? Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha ang langit at lupa. God spoke them into existence. Tingnan niyo itong susunod na sinulat ni Apostol Pedro. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Nakita ninyo yun? Paano nilikha ng Panginoong Diyos ang lupa? Nilikha ang lupa buhat sa tubig sa pamamagitan ng tubig. Nakita niyo yun? Alam niyo ba yun, yung katotohanan na yun? Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, natutunan ko lang ito nung pinag-aralan ko ito, na ang lupa nilikha mula sa tubig. Sinabi ng anak ko kaninang umaga, no? Kasi pinapabasa ko sa kanya yung Biblia. Tinanong ako ng anak ko, Daddy, how did God create the earth from water? Siyempre, yung daddy niyang spiritual. Anak, ganito yon. God created earth from water. Period. Hindi ko kayang ipaliwanag. Nakuha po ninyo yun. Pag sinubok mong ipaliwanag ito, ay baka masiraan ka ng ulo. Basta sinabi ng Biblia, nilikha ang lupa, buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Period. Tandaan natin, this is a creation account. God can create anything from nothing. Nakuha po ninyo yun. At ang sinasabi dito, nilikha ang lupa, buhat sa tubig, sa pamamagitan ng tubig. Parang ganito po yun. Bago ang lahat nagkaroon ng forma, ng ang tawag, no? Bago naging tubig ang tubig, ang ating lupa ay parang tubig na walang anyo at magulo. Sa pagpapala lang na lang Diyos na isinulat ito ng Espiritu Santo na para maintindihan natin na nagumpisa ang lupa mula sa tubig. Okay? Alam natin pag tubig, naman niyo yun? Pero doon nang galing ang lupa. Kaya't nagumpisa ang lahat ng walang forma. At mula sa walang formang tubig na ito, ay nagumpisa ang ating lupa. Tingnan niyo ang Genesis 1, talata 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang ating langit at ang lupa. Pansinin ninyo, pinagsama ko ba? Ayan. Pinagsama ko yung Genesis at saka ikalawang Pedro. Pansinin niyo yan. Yan ang diba sinabi ni Apostol Pedro? Pero ang kakaibahan ng sinabi ni Apostol Pedro, binigay niya ang detalye sa paggagawa ng lupa. Ang galing ano? Ganoon ang salita ng Diyos. Si Pedro, sa pagpapala ng Diyos, binigay ang detalye. Hindi binigay ni Pedro ang paggawa ng langit. Walang detalye. God made the heavens. Pero pagdating sa lupa, ipinakita ni Apostol Pedro, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa sa buhat, sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Tingnan niyo yung Genesis 1, verse 2. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Walang hugis at anyo. Sa Greko, yung walang hugis, tohu. Yung anyo, bohu. So walang hugis, tohu, walang halaga. Worthless. Okay? Yun ang ibig sabihin nung walang hugis, walang halaga. Pag nakita ninyo yung siguro itong tubig na to, kung nato to, ano to? Hindi nyo mabibigyan ng pangalan ng tawag. Kasi ito ay walang hugis. Tohu, walang halaga. Worthless.
At bohu, walang anyo. Noong una, ang lupa ay isang bagay na walang hugis at walang anyo. Hindi mo masasabi kung anong klaseng tubig ito. Muli, saan gawa ang lupa? Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Ang lupa ay gawa sa tubig. Okay? Siguro tatanungin niyo ako, bakit pinapaliwanag to ni Brother Rico? Iduduktong ko mamaya. Kaya't merong langit, mayroong lupa galing tubig, at ito ay nasa kadiliman. Paano natin nasabing ito ay nasa kadiliman? Nakasulat sa Genesis 1:2. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Kaya't merong walang hugis at walang anyong bagay na tubig na nasa kadiliman. Kung papansinin nyo, kung pag-aaralan nyo yung 6 na araw na ginawa ang mundo, yung unang 3 araw ay tumutukoy sa pagbibigay ng forma at pagbibigay ng anyo. Okay? Siguro pag-uwi nyo, tingnan nyo, day 1, day 2, day 3. Majority nun, tumutukoy sa paggawa ng mundo, paglalagay ng forma at paglalagay ng anyo. Pag tinanin nyo yung day 4, 5, 6, ang tinutukoy ng 3 araw na sumunod ay ang pagbagawa ng mga bagay, mga hayop, mga laman dun sa mga ginawa nung unang 3 araw. First 3 days form, second 3 days yung laman. Balik kayo sa Genesis 1:2. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Ano pa ho ang nakita nyo rito? Nakita natin na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Siya ay kumikilos. Sa English nga, moving over the surface of the waters. Bakit ko pinapakita ito ng ganito? Nandun ang Panginoong Diyos na nag-umpisa ng lahat. At sino pa ang nandun? Nandun ang Espiritu Santo sa ibabaw ng tubig. Sino pa ho ang nandun sa umpisa? Buksan ninyo sa Juan 1, talata 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya ang nalikha. Sino ang tinutukoy nito? Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit were all present during creation. Bakit natin tinitingnan ang lahat ng detalye na ito? Muli, ang mga huwad na guro ay pinipikit ang kanilang mga mata sa mga katotohanang tinutukoy dito. Alam po ba ninyo ang mga huwad na guro, ang isa sa kanilang matitinding turo, na ang lahat ay nag-umpisa sa isang primitibong tubig. Sa English, primordial puddle. Ewan ko yung mga anak ninyo alam ito. Ang evolution, nag-umpisa sa isang, hindi ko, ano ba ang ano? Ano ba sa Tagalog yun? Puddle, pool, ano ba yun? Primitibong, hindi kanal eh. Basta ganito yun. Kumbaga, may maliit na buta sa may tubig. Okay, doon nag-umpisa yun. Tapos may isang bagay, single cell, isang butil, no? At bigla na lang yung isang butil na yung ganito ang nangyari. Ako'y isa, gusto ko na maging 2. Pung! 2 na siya. Tapos yung 2, naging 4, naging 8. Ganoon ang turo ng evolution. Bakit ganito ang turo ng evolution? Bakit ganito ang mga turo ng mga huwad na guro na ito? Ayaw ng mga huwad na guro ng turo ng ganitong panimula ng ating mundo. Bakit? They don't want God involved in creation. They don't want. Ayaw nila. Ang mga huwad na guro na ito, ang turo nila na ang lahat ay nangyari sa natural na pangyayari mula nung impisa. Ang kapansin-pansin nga, ang mga huwad na guro, pati ang siyensya, ang tawag nila, di ba,
primordial puddle. Parang pool sa English, okay? Parang maliit na swimming pool. Yun ang turo nila, primordial pool. Ako'y naniniwala na yung turo nila yon, saan din galing? Sa salita ng Diyos. Kasi yun din ganun din, sa tubig din, nag-umpisa yung turo nila. Pero ano ginawa nila? Binago nila ang mga turo nila. Ayaw ng mga huwad na guro na mayroong Diyos na gumawa sa laad. They always want God taken out of the picture. Bakit? Para hindi sila mananagot. At dahil hindi sila mananagot, patuloy sila sa pagiging makasalanan nila. Pero mukhang banal sila. Dahil nasa loob sila ng simbahan. Kaya't nakita ngayon natin kung paano ginawa ng Panginoong Diyos ang lahat. Mula saan? Ang lupa sa tubig. Ngayon, saan pa ginamit ng Panginoong Diyos ang tubig? Tingnan po ninyo ito. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Verse 6, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. God destroyed the world at that time with what? Water. Tubig ang ginamit ng Panginoong Diyos. Ang ganda sa English nito, hindi ko matranslate. Kinote ko lang kasi ito. God built into His creation the tool of its destruction. Nakuha po ninyo yun? Sa nilikha niya, nandoon din ang ginamit niya para gunawin ang mundo na ginawa niya. Again, God is always in control of everything. Nakita niyo po yung mga kapatid. Always. God is always in control. Even with the water. Pati ang tubig, ang Diyos ang may kapangyarihan dito. Bakit? Ito ang ginamit ng Panginoong Diyos para sirain, para gunawin ang mundo nung panahon na iyon. Kasi iisipin natin, di ba, yung mga huwad na guro na ito, akala nila matalino sila, sasabihin nila yung tubig na kung saan nag-umpisa ang lahat, ay nangyari ang lahat ng yan ng natural, nabuo tayong tao mula dyan. Alam ninyo, pati sa tubig, Diyos ang may kapangyarihan dito. God is sovereign over all His creation. Kaya nga't sinabi ni Apostol Pedro, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Pansinin ninyo, ang ginamit ni Apostol Pedro, sa Ingles, hindi earth, mundo ang ginamit dito sa Tagalog. Ang hindi mundo ang ginamit niya, hindi mundo. Ang ginamit niya, daigdig. Okay? Bakit ko pinaliniwanag ito? Ang isinulat dito ni Pedro ay hindi ginunaw ng Panginoong Diyos ang pisikal na mundo. Ang sinira niya ay ang sistema ng mundo. Datapwat, nasira ang mundo partially, pero talaga ang sinira niya, ang ginunaw niya ay ang sistema ng mundo. Di po ba? Kasi nasira po ba ang mundo? Oo, nagunaw, pero nandoon pa rin ang planeta po natin. Ang sinira niya ay ang sistema ng mundo. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Pansinin nyo, sa Ingles, ang ginamit dito, the world at that time was destroyed being flooded with water. Yung word na flooded, sa Greko, kataklutso, cataclysm, ang ibig sabihin nito ay sirain. It was a universal flood. Ang buong mundo ang sinira ng Panginoong Diyos. Ang sistema ng buong mundo. Siguro tatanungin nyo, Brother Rico, napakaraming tubig nun. Saan ang galing iyon? Tingnan nyo sa Genesis 7, talata 11. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Ano ang nakikita nyo rito? Saan nanggaling ang tubig? God used water from below.
galing sa ilalim. Dahil sinabi ng talata, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Lahat ng tubig sa ilalim ng lupa, sa bukal, lumabas nung panahon ni Noe. So water from below. Saan pa ho nanggaling? Nanggaling din po sa taas. Nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa, nabuksan din ang bintana ng langit. Tubig sa langit. Nung panahon na ito, alam po ba ninyo yun? Sa panahon ni Noe, wala pang ulan. Hindi nila naiintindihan ang ulan, hindi ko na ho pinaliwanag. Ganito po nung panahon nun. Di ho ba galing ang mundo sa estado na perpekto? Perfect state, galing. Nagkasala nga lang si Adan at Eva, sila ay pinalabas. Ang mundo nun, mayroon pang tinatawag sa Ingles na canopy. Kumbaga noon, walang ulan dahil perpekto pa ang sistema. Ngunit, nang ginunaw ng Panginoong Diyos ang mundo, yung tinatawag na canopy, ang ginawa ng Diyos, binuksan niya, nalaglag lahat ang lupa na galing doon. Kaya tubig sa ilalim, tubig sa taas. Ano nangyari? Baha. Binaha ng Panginoong Diyos, ginunaw ng Panginoong Diyos ang mundo. Bakit nangyari ito? Balik tanaw, Genesis 6, 5 hanggang 7. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palagiang nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop ng mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Mga kapatid, nang nangyari ang baha nung panahon ni Noe, ito ay dahil sa paghuhusga ng Panginoong Diyos sa tao. Hinusgahan ng Panginoong Diyos ang tao nung panahon ni Noe. Kaya nga sa mga huwad na guro sa panahon natin ngayon, at sa mga huwad na guro na padating pa lang sa panahon natin, at sa mga sumusunod sa mga huwad na guro, huwag ninyong sasabihin na walang pagbabago, huwag ninyong sasabihin na walang diblubyo na nangyari sa ating mundo. Huwag ninyo sasabihin na pareho lamang ang lahat mula nung mabuo ang ating mundo. At one point in history, God destroyed the world. Nakuha po ninyo yun? Kumbaga, tayo ngayon ay nabubuhay sa Earth version 2.0. Nakuha niyo yun? May mga IT ba rito? O yung mahilig sa mga laro, di ba? Yung mundo natin ngayon, Earth version 2.0. Dahil yung Earth version 1.0, wala na yon. At hindi lang yon. Tayo ay nasa version 2.0. Tayo ay nag-aantay sa Earth version 3.0. Okay? New heavens, new earth. Bakit? Dahil gugunawin ito ng Panginoong Diyos. Yun ang makikita nating mamaya. Tragically, ang mga huwad na guro na ito intentionally ignore all of this. Pinipikit nila ang mata nila sa lahat ng mga katotohanan na ito. Alam po ba ninyo yun, yung mga siyentista sa panahon natin ngayon, ito mga siyentista, hindi pa nga mga Kristiyano to. May mga archaeologists na pinag-aralan yung mga lumang mga kultura. Nakita nila na yung mga Assyrian, Babylonian at Egyptian, mayroon din silang mga paglikha ng mundo na galing sa primitibong tubig. Nakuha niyo yun? Yung mga Assyrian, Babylonian, Egyptian, ito yung mga matitinding sibilasyon noon. Ang creation stories nila galing din sa primitibong tubig. Lumalabas, sila ay na-impluwensyahan ng ating salita ng Diyos. At hindi lang yon. Yung mga kultura na iyon, mayroon din silang naitala sa kanilang kasaysayan ng buong mundong pagbaha. Ganoon ang mga nakita ng mga archaeologist at ng mga siyentista. Maging ang mga kultura na iyon, tinatanggap na nagkaroon ng worldwide flood. Kaya nga, sa mga huwad na guro
noon, sa mga huwad na guro ngayon, at sa mga huwad na guro padating pa lang ho, kung gusto ninyong magkaroon ng career, pagiging false teacher, ito para sa iyo. Kung tinatanggihan mo ang katotohanan na itinuturo dito, makinig ka mismo sa turo ni Apostol Pedro. Ang ginagawa ng mga huwad na guro, gumagawa sila ng sarili nilang kasaysayan. Pag nakita nila na yung kasaysayan, mayroong punto na sinira ng Diyos ang mundo, ay wala yan, hindi totoo yan. Tatanggihan nila yan. Nakita ninyo kung gaano ka galing ng detalye at sistema na ginawa ni Apostol Pedro. Inumpisahan niya na ang Diyos ginawa ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Okay? Ganon niya ginawa. Siguro sasabihin ng mga huwad na guro, oh talaga, ano ang pruweba ninyo na ginawa ng Diyos yan? O, tingnan nyo, ginamit ng Diyos yung panggawa niya, sirain ang nilikha niya. Nakuha po ninyo yun? Siguro pwede nilang iwasan yung creation, pero hindi nila maiiwasan yung destruction. Naintindihan niyo po yun? Dahil mismo ang siyensya nagsasabi nagkaroon ng worldwide flood. Kaya nga, muli, ating tandaan, things have not continued as they were. Mayroong matinding pagbabago at mayroong matinding delubyo na nangyari nung panahon noon. Verse 7, pakinggan ho natin ito. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Muli, sobrang tindi nito. Nakalagay sa pamamagitan din ng salitang iyon, but by His word. Again, yung talata na pamamagitan ng salitang iyon. God created the world through His word, and He will also destroy the world through His word. God used His word to create it, and God will use His word to also destroy it. Sa talata na ito, makikita natin anong katotohanan. Nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin ng ano? Ng apoy. Apoy ang gagamitin ng Panginoong Diyos, hindi na tubig. Noon tubig, sa panahon na darating, apoy. Tatanungin niyo, bakit hindi na tubig? Bakit apoy na? Genesis 9, talata 13 hanggang 5. Ito ang nangyari nung panahon ni Noe matapos ng baha. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ano ang naging simbolo? Ano ang ibig sabihin ng bahaghari? Ito ay tipan ng Panginoong Diyos na hindi niya na sisirain ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang ganda, no? Ayaw mo ko, pag umuulan, hindi ko alam mamaya kung wala ng ulan, how do you appreciate the rainbow? Kasi minsan pag may rainbow, rainbow okay lang. Pero minsan, di ba, minsan may makikita ka double rainbow pa. Nakakita na kayong ganon? Alam niyo ba, tuwing lalabas ang bahaghari na iyan, lumalabas yan bilang tipan ng Panginoong Diyos sa atin. Covenant of God to us and His creation na hindi niya nasisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kung kayo, yung mga tao, nung panahon ni Noe, di ba si Noe, 8 silang niligtas, tapos lumabas na. Dahil hindi sila sanay sa ulan. Isipin nyo na lang, kung tuwing uulan, naku po, nakuha nyo yun? Baka nga makakita lang sila ng tubig, matatakot na sila. Kasi bakit? Dahil pag nakakita sila ng ulan, ang maalala nila ay yung baha. Kaya nga't sa pagpapala at grasya ng Diyos, dahil sa bahaghari, bilang simbolo ng kanyang tipan, yung mga tao noon, yung mga tao ngayon, tuwing uulan, makikita, hindi nasisirain ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha.
Di ba ngayon, padating na tag-ulan. Pag uulan, ako po, patay, babaha. Babaha. Dako, traffic, patay, di ba? Umulan lang. Pero God's grace, we know na at some point, kahit napakatindi ng ulan, titigil yan. Di ba? Kahit nga ano nangyari yung matitinding mga ulan at baha, hindi nga ba napansin yun? Bakit? Bigla na lang tumigil ang ulan, kahit baha na, di ba? Baha na Metro Manila. Ano yun? Yung matinding undoy, di ba? Baha, at one point, it stopped. Yes, nakalulungkot, marami pa rin nasalanta, may mga namatay. Pero still, God's grace, tumigil ang ulan. Di ba kayo nagtataka? Ba't hindi dumaos? Kasi di ba, sabi mismo ng mga siyentista, pag tumuloy-tuloy ang ulan, wala na. Nakuha niyo yun? Dahil ito ang pangako ng Panginoong Diyos. Ngunit, pakinggan ninyo ito. Nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Noon, tubig ang ginamit. Ngayon, anong gagamitin? Apoy. Fire. Muli, mangyayari ito sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoong Diyos. God will speak it into existence and He will end everything. He is the creator, and He is also the destroyer. Nakuha nyo? Grabe, no? Isipin nyo na lang, kung hindi sinabi ng libro ng Kolosas na ang mundo ay hawak-hawak ng Panginoong Diyos, siguro ang mundo natin wala na ngayon, if not by the grace of God. Siya ang naglikha, siya din ang sisira. Only the next time, He will use fire. Pag tininan nyo nga ang salita ng Diyos, pag nakita nyo yung paghuhusga sa mundo natin sa panahon ngayon, makikita nyo sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, palagi ang ginagamit na pananalita, apoy, apoy, apoy. Pag tinignan niyo Isaías 13, talata 19, ang Babylonia na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang pinagmamalaki ng mga taga-Babylonia ay pababagsakin ng Diyos tulad ng Sodoma at Gomora. Paano sinira ng Panginoong Diyos ang Sodoma at Gomora? Walang iba kung hindi sa pamamagitan ng apoy. Pag binasa niyo ang salita ng Diyos sa Malakay 4:1, sa Isaiah 66:15, sa Micah 1 verse 4, sa Daniel 7 verse 9, at napakarami pa, palaging binabanggit dyan, nagugunawin ng Panginoong Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Siguro tatanungin ninyo, paano kaya mangyayari yun? Dati tubig. Mula ilalim, taas. Paano kaya mangyari puro apoy? How can that happen? Tingnan po ninyo ito. Alam nyo po ba na ang langit natin ngayon ay punong-puno ng apoy? Ito ay punong-puno ng bolang apoy. Ano yung bolang apoy? Ito yung mga tinatawag nating bituin. Ano yung tinatawag nating bituin sa ating sistema? Yung tinatawag nating araw. Pag tumingin kayo mamayang gabi, gaano karaming mga bituin? Bilyon, bilyon, trilyon, trilyon. Napakaraming mga bolang apoy na nasa langit. At darating ang araw, pag sinabi ng Panginoong Diyos, yung mga bolang apoy na yan, ay malalaglag sa ating mundo. Mula taas hanggang baba. Ano pa ho? Alam niyo ho ba, sa tinutungtungan ng building na ito, no? Hindi napakalayo, sa gitna ng mundo, yung tinatawag na gitna ng mundo, ang gitna ng mundo natin, sa English na core, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yon. Alam niyo kung gaano kainit? 12,400 degrees Fahrenheit. Pag 40 degrees ka lang tayo Celsius, no, yung mga 80 degrees Fahrenheit, grabe na yung pawis natin. Yung gitna ng mundo, 12,400 degrees Fahrenheit. Alam niyo ho ba kung ano lang ang naghihiwalay doon sa gitna ng mundo na napakainit sa atin ngayon? Isang napakanipis na klase ng lupa. Mga 10 miles na lupa lamang iyon. Alam niyo yung 10 miles, mga dito
hanggang siguro Makati. Ganon lamang yung kakapal na lupa na pagitan ng gitna ng mundo natin na napakainit sa atin. At alam niyo kung gaano kainit yan, sigurado nakakita na kayo, di ba? Pag nakakita kayo ng TV, nakita niyo isang bulkan. Di ba? Lumalabas yung lava na napakainit at napakapula. Yun ay isang pananaw kung gaano kainit ang gitna ng ating mundo. At alam niyo, darating ang araw, pag sinabi ng Panginoong Diyos, ang lahat ng mga mainit na lava na nasa gitna ng mundo ay bubulwak at lalabas sa ilalim po ng tao. Parang nung panahon ni Noe, noon tubig. Mula taas, ilalim. Ito ngayon, ganun din. Apoy, taas at ilalim. Ganoon ang sinasabi ng talata dito. Ngayon, siguro sasabihin nyo, hindi totoo yan. Ano ang pruweba mo? Ano ang katibayan mo? Nakasabi na, sinabi na ng salita ng Diyos. Nangyari nung panahon ni Noe, yung tubig, at yak mangyayari ito ulit sa panahon na darating. Pansinin nyo ito, hindi ko alam kung nilagay ko sa English, pero ang sinabi ng talata, upang tupukin sa apoy, pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Okay, masasama. Sa English, for the day of judgment and destruction of ungodly men. Pansinin niyo yung salita na masasama. Sa English, ungodly. Alam niyo, pag nakita niyo yung salita na yan, talagang matutuwa kayo pag nakita niyo yan at naintindihan niyo ito. Bakit kamo? Nung nilunod ng Panginoong Diyos ang mundo, meron siya niligtas, di po ba? Niligtas niya si Noe at ang 7 kasama niya sa pamilya. Nagligtas siya ng 8 tao na hindi nalunod sa baha. Okay. Alam po ninyo, kung sinasabi mong tunay kang Kristiyano, ikaw ay nakasulat sa libro ng buhay. Alam ng Panginoong Diyos kung sino ang mga tunay na sa Kanya. Bakit ko pinaliliwanag na ito? Pag nangyari ang araw na ito, ang paghuhusga nito ng apoy ay para lamang sa mga masasama, mga ungodly. By God's grace, hindi tayo kasama dito. Kaya't kapag nangyari ito at sinasabi mong tunay mong tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo, wala ka sa mundo na ito. Masusunog ang mundo na ito kasama ang mga masasama na binabanggit dito. Bago tayo magpatuloy sa susunod nating division, maaari ko po ba kayong tanungin, kung ating sinasabi na tayo ay naniniwala sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Okay? Sinasabi na, we believe that Jesus will really return. Tanong ko po, anong mga ebidensya ang makikita sa buhay mo upang magpatunay na sadya itong totoo? Naintindihan po ninyo yun? If you say that Jesus will really return, anong ebidensya nito sa buhay mo ngayon? Kasi kung naniniwala kang kahit anong minuto, oras sa araw, darating ang Panginoong Hesukristo, dapat by God's grace, inaalalayan natin ang mga sinasabi natin at ang mga ginagawa natin. Di ho ba? Kasi we are always ready at any point that Jesus will return. Isipin niyo na lang ho ito. Biglang isang araw meron kang huwag naman mangyari nakakaaway na hindi mo dapat awayin. At nasabi mo yung mga hindi mo dapat sinasabi. Kung talagang naniniwala tayo na darating ang Panginoong Hesukristo, dapat at every second, minute, and hour, maingat tayo sa mga sinasabi natin, maingat tayo sa ginagawa natin. Madali kasing sabihin, naniniwala ako, pero kakaiba pag ginagawa na ng isang tunay na Kristiyano. Kaya nga, ano ang katibayan nito sa buhay mo kung sinasabi mong naniniwala ka na babalik ang Panginoong Hesukristo? Ito pa ho, ano sa tingin mo ang maaaring magagawa mo upang ikaw ay maproteksyonan laban sa mga maling turo ng mga huwad na guro? What do you think can you do? Kaya nga mga kapatid, by God's grace, ganito ho ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Talata, paliwanag. Talata,
paliwanag. Dahil kung ganito ang pag-aaral ninyo, pati sa mga pagbubulay-bulay ninyo, by God's grace, poproteksyonan ka ng Espiritu Santo. Mag-ingat ha, dahil sinabi rin ng Biblia, maging si Satanas at ang kanyang mga kampon, pwedeng magkunwari na mga anghel ng liwanag. Kaya nga't ano ang maaaring maipagdasal natin upang tayo ay palagi ang may tapat, masunurin, at makatuwirang mga pamumuhay habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay magpunta sa ikalawang dibisyon, ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ano ang ginawa ni Apostol Pedro? Kinuha niya ang sinabi sa libro ng Awit 90 verse 4. Anong sinabi sa libro ng Awit? Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo. Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Bakit ito binanggit ni Apostol Pedro? Mga huwad na guro noon at mga huwad na guro ngayon, they mock the coming of the Lord Jesus Christ na hindi ito mangyayari. Palaging sasabihin ng mga huwad na guro, o sige nga, kung totoo ang sinasabi mo, nasa na ang Panginoong Hesukristo? 2,000 taon na ang nagdaan, sasabihin nila, nasa na? Ano ang iyong pruweba na tunay na babalik siya? 2,000 years, wala pa. At alam ninyo, pag ginagawa nila iyan, pag sinasabi nila yan, they are also what? Attacking God's truth that He is faithful to fulfill His promise. Kasi di ba, 2,000 years na. Ang tagal-tagal na. Wala pa. Asa na ang sinasabi mong pagbabalik niya? Kaya nga, pag sinabi nilang hindi babalik ang Panginoong Hesukristo, ergo, walang paghuhusga. Ergo, wala ring impyerno. Kawing-kawing ang mga kasinungalingan na kanilang itinuturo sa mga tao. Ganoon katindi ang mga huwad na guro na ito. Kaya nga't ito ang kaagad na kanilang pinupuna. Nasa na ang Panginoong Hesukristo kung totoo ang sinasabi mo? Kaya nga't ang sinabi ni Apostol Pedro parang ganito. Para maintindihan natin ang nangyayari sa mundo natin ngayon, kailangan ang perspektibo na gagamitin natin ay hindi perspektibo nating mga tao. Kailangan ang perspektibo natin ay from God's perspective. Bakit kamo? Para sa Diyos, sinabi ng talata, ang 1,000 taon ay parang isang araw. God's time is different the way we see time. Di ba tayo ganyan eh? Siguro yung iba sa inyo tumitingin sa oras. Nako, tagal pa to si Brother Rico. Di ba? Pero hindi ganoon ang Panginoong Diyos. Mag-ingat lamang po tayo kasi marami ang gagamitin ang mga talata na ito para gamitin, kalkulahin ang iba't ibang mga katotohanan na sa Biblia. 1,000 years, 1 day. Tapos gagamitin nila kung saan-saan yan. Mag-numerology na sila. Kung saan-saan na po. Hindi ho yun ang dahilan kung bakit ito ang niligay ni Apostol Pedro. Ang sinasabi nito ni Apostol Pedro, iba ang panahon at oras ng Panginoong Diyos. Iba ang panahon at oras para sa ating mga tao. God looks at time differently the way we understand time. Pakinggan niyo itong verse 9. Sobrang ganda. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ano ang sinasabi ng talata na ito? Bago ko ipaliwanag, mag-ingat tayo sa paggagamit ng salita na, alam mo si Lord, delayed,
Late si Lord sa kanyang pangako. Mga kapatid, God is never late. God is never delayed. His timing is always perfect. Okay? Alam niyo yung sinabi dito ni Apostol Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sobrang nakakalungkot ito nung isinulat ito ni Apostol Pedro. Bakit? Ito ang konteksto ng sitwasyon noon. May mga tao noon, maging mga Kristiyano, naniwala na sa turo ng mga huwad na guro. Naniwala na sila sa turo ng mga huwad na guro. Sabi nila noon, si Lord hindi promise keeper. Kasi kung totoo ang mga pangako niya, nasaan na siya? Kaya ito ang sinulat ni Apostol Pedro. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. God will always fulfill His promise, most especially with His promised second coming. At bakit ganito ang sinabi ni Apostol Pedro? Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Pause muna ako doon. Isipin niyo na lang ho. By God's grace, naligtas po ako 15 years ago, if I'm not mistaken. Hindi ko sigurado, okay? Pero isipin niyo na lang. At pag iniisip ko ito, kinikilabutan ako. What if God returned 20 years ago? Eh, hindi pa ako ligtas. Nasaan na ako ngayon? Nasa impyerno na ako. Isipin niyo yung panahon na niligtas kayo. Papaano kung dumating ang Panginoong Diyos 1 week before you accepted Christ as your Savior? Nasaan ka na ngayon? Nasa impyerno. By God's grace, sinabi ng talata, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, ano pa ang inaantay mo? Para sa iyo ang talata na ito. Nakita niyo yun? Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Kung mayroon pa ditong hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, malinaw kinakausap ka dito ng Espiritu Santo. Ano ang dahilan mo kung bakit hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas? Sinabi ni Apostol Pedro, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa English, is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Sobrang haba ng pasensya ng Panginoong Diyos. Would you agree? Sobra. Sobra talaga. Sobrang nahihiya na ako dahil sobra niyang pasensyoso. Sa Greko nga, yung salita na patient, makrothumeo, alam niyo yung translation niyan? Long suffering. Ganon ang ibig sabihin ng pasensya. Long suffering. Kahit na hirap na, siya pa rin ay nagpapasensya. Yun ang pagsasalarawan na sinasabi sa talata na ito. Kaya nga kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, ano pa ang inaantay mo? Sinabi nga sa ikalawang taga-Korinto, sa talata 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Salvation is now. Kaya nga mga kapatid, don't even think of delaying your decision for another minute, another hour, or another day. Hindi mo alam kung bukas patay ka na. Huwag naman po sana mangyari. Kasi may mga tao ngayon, nagdadalawang isip, ay ayoko pa kasi gusto ko ang kasalanan ko. Alam ho ninyo, datapwat sinasabi ng talata na mahaba ang kanyang pasensya. Kung aalalahanin nyo sa unang Pedro 3, talata 20, verse 20, ang sinabi na ron,
na ang pasensya ng Diyos nung panahon ni Noah? Gaano katagal ni Noah ginawa ang arko? Mga 120 years. 120 years. Binigyan ng pagkakataon ng mga tao noon pumunta sa Panginoong Diyos, di ba? At hindi lang sila binigyan ng napakalaki pang pagsasalarawan. Ano yun? Di ba yung arko? Alam niyo ba kung gaano kalaki yung Noah's Ark? Sabi nila mga 4 na football American fields. Yun, ganun yun ha. Ganun kalaki. Isipin niyo yun, si Noe nagsasalita ng paghuhusga ng Panginoong Diyos. Nakikita pa nila yung arko. Anong ginagawa siguro nila? Marahil yung iba pinagtatawanan si Noe. Parang panahon yun, di ba pag ibinahagi mo ang Panginoong Hesukristo, ang sasabihin na, ay, nako ba naman, mga born against? Mga burn again. Mahaba ang pasensya ng Panginoong Diyos, ngunit ito ay may hangganan. Hindi man bumalik ang Panginoong Hesukristo sa susunod na linggo, pero ito ang tayo ay sigurado. It's either Christ comes back or we die. Nakuha niyo yun? Either or, you will meet the Lord Jesus Christ. Either He returns or we die and meet Him. Kaya nga, pag namatay tayo, humarap tayo sa Panginoong Hesukristo, dalawang bagay. Siya ay iyong tagapagligtas o siya ay iyong tagapaghusga. Take a choice. Kaya nga, bago tayo magtapos, mayroon ako ilang tanong. Sa paanong paraan ka tinatawag ng Panginoong Diyos patungo sa Kanya para tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo? How has God been calling you these past days, weeks, months, or years? Paano Kanya tinatawag? Ganito ang pagtawag niya. Pwedeng tinatawag Kanya sa pamamagitan ng isang tao o grupo ng tao. Maaaring tinatawag Kanya para bigyan Kanya ng isang matinding problema para pumunta ka sa Kanya. Maaaring tinatawag Kanya, binigyan Kanya ng isang matinding sakit para tumalikod ka at pumunta ka sa Kanya. Ano na ang naging tugon mo sa tawag sa iyo? Did you accept Him? Or do you continuously reject Him? Kaya nga kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, dahil ikaw pa ay nagdududa sa mga katotohanang natututunan mo, ano pa ang inaantay mo para magdesisyon ukol dito? God is patient, pero may hangganan ang pasensya niya. Kaya nga sa ating pag-uwi, para sa mga sinasabing tinanggap na nila ang Panginoong Hesukristo, ano na ang ginagawa mo para ibahagi sa ibang tao ang magandang balita ng Ebanghelyo? Pag-isipan natin ito. Kung sino man ang ginamit ng Panginoong Diyos para maligtas ka, isipin mo na lang, paano kung yung tao na yun, hindi binahagi sa iyo ang Ebanghelyo? God will save whom He will save. Okay? Yun ang katotohanan. Pero isipin mo na lang, kung hindi lumabas ang tao na yon at ibinahagi sa iyo ang magandang balita, nasaan ka na kaya ngayon? Hindi ko nga maisip, natatayo ako rito. Alam niyo yun? Kanina umaga sabi ko, bago ako mag-preach, Lord, parang hindi ako makapaniwala, nagtuturo, nagpipreach ako. Ginagamit mo ako. I'm also a sinner saved only by grace. Kaya nga mga kapatid, sana sa ating pag-uwi, kasi minsan, madalas ang dahilan natin, ayoko magbahagi ng magandang balita kasi natatakot ako, nahihiya ako. Totoo naman po yun, di ba? Ang hirap talaga, pero alam niyo, may mas malalim na dahilan talaga yon. Minsan, hindi lang talaga natin nakikita kung gaano ka-importante at gaano kadelikado ang mangyayari sa tao na hindi tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Minsan kasi talagang, okay lang. Kaya nga, sa ating pagdarasal at sa ating pagtatapos, maglaan tayo ng mga 1 minuto, ating idasal sa Panginoong Diyos kung sino man ang tao na iyon na maaaring ating abutin
Huwag na natin patagalin pa. Huwag na natin isipin ako, baka hindi naman tanggapin niya yung aking sasabihin. Don't worry about that. That is God's problem. Ang kailangan lang natin gawin ay tayo'y maging tapat sa ating pagbabahag ng magandang balita. Tayo'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil kayo po ang may hawak ng lahat, kayo po ang may kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa panahon na ito. Maraming salamat, Lord, sa mga katotohanan na ibinahagi mo sa hapon na ito. Aming dasal, Panginoon, na sa aming pag-aantay sa pagbabalik mo, naway kami maging tapat sa iyo. Naway kami maging maingat sa mga huwad na guro. At Panginoon, aming idinarasal na kami ay maging masigasig sa pagbalita ng Ebanghelyo. Alam namin, Panginoon, na sa sarili naming lakas, hindi namin magagawa ito. Ngunit sa pagpapala mo sa tulong ng Espiritu Santo, aming maisa sa buhay ito. Kaya sa isang minuto na ito, Panginoon, kami dumudulog sa inyo, tulungan nyo kami, palakasan ninyo kami, patnubayan po ninyo kami, upang aming kilalanin at alalahanin kung sino po kayo at kung sino ang mga kinakailangan makarinig ng magandang balita patungkol sa Panginoong Hesukristo.